Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What to support? Podcast. Basag-basag yun. Welcome back mga paregoy. Welcome back. Wala kayong masculine role model sa paligid ninyo. Well, napapanahon tong podcast na to. Nagsama-sama kaming mga apat na malulupit sa internet. Di ka agree? Suntukan tayo. Para makatulong sa society natin. Alright? Ang gusto lang namin maging matibay ang pamilya, lumakas ang mga kalalakihan. Siyempre, pag malakas ang kalalakihan, matibay ang bansa. Hindi madaling masakop. So, may purpose kami rito. Right? Caution point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin. Shopee at TikTok Shop. Kung nanonood ka ng Anti-Support Podcast, dapat nagsusports ka rin, pre. Right? 8 assets sa lahat ng social media accounts. 3 PM gang na merch ang ano to? Yan ang channel ng merch ng Anti-Support. Nandiyan sa TikTok, sa Shopee. Nasa description yung link. Nasa mga videos ko yan. Nasa mga videos namin. Doon kayo mag-link pag gusto nyo bumili ng Anti-Support merch na suot ni Sadao. Saka suot namin sa ibang video. So isa daw, General ng Soy Army. Hari ng Hip Hop Underground. Ingatan nyo yung pera nyo. 1 million sa December. Yun. Sublado mo ito mga ropa. Follow nyo ako sa lahat ng social media natin. Ayan. Visit my our website, subladomoto.com. Yun. Nalupitan ako doon, pre, nung nalaman ko may website ka. Angas. Solid content creator ka. Binabayaran ba yun monthly? Meron. May, ano tawag dito? May binayaran ka para mag-setup nun? Meron. Okay, konsumo pa kasi sa oras, Pag ikaw pa yung tatrabaho. Totoo. So, for your information mga pare, galing lang kaming kain. Actually, so shoutout yung mga taga-Bacolod dyan. Meron tayong mga taga-Bacolod. Salamat sa invento ninyong kansi. Sobrang sarap talaga ng kansing. Hinayupak na yan. Sarap. Napamura siya, sa sobrang sarap. Oo, sarap na yan. Kasi naalala ko, nung first time ko makapunta ng Bacolod, hinahanap ko talaga yun. Kasi ni-research ko agad. Ganun ako pagka pumupunta ng ibang bansa o ibang lugar. Search ka agad ako anong delicacy yung dito. Masarap. The best. Sinabi kansi. Puta, pag bago kami umuwi ng Manila nun, yung restaurant pare malapit lang sa airport. Nandun din yung best na kansi, saktong-sakto. Tapos yung itsura niya, hindi resto, parang bahay lang. Pero the best siya. Diba siya? Simpleng plato lang. Tapos, yun, sabi niya, yung nagtitinda pa, parang family sila eh. Yung family owned po ito, matagal na po ito, lululohan pa nila. Ano magandang business, no? Si Papa mo naman yung recipe na ikaw lang nakakalam. Angas, di ba? Sarap ng kansi. Mapapakanin kayo, no? Kayo ba, pre, ano yung ninyo? Paborito ninyong delicacy ng isang lugar? Maliban sa babae. Ako sa Cebu, yung larang. Ano naman yung larang? Isda siya na sinabawan. Parang tinola siya na isda. Yung sabaw niya, hindi maasim. Parang tubig lang. Isda, tubig, asin, kamatis. Ano siya? May meat, gulay, ano yun? Isda nga. Isda. Sarap eh. Oh? Sarap. Larang? Tsaka masasabi ko, healthy talaga yon. Kasi kadal wala siyang masyadong, ganun lang. Tubig, kamatis. Yung parang tangkay ng onion, parang ganun. Onion spring. Onion spring. Pero malaki hindi yung maliit eh. Yung malaking onion. Okay, very big onion spring. Yan. Ang sarap Galing po. sa umaga, masarap siya. May hangover ka, masarap kainin. Paano lagi maasim? Umasim ba? Hindi, walang asim. Walang asim. Alam mo, nakakatawa sa luto ng probinsya, hindi sila ma-preservative. Yan. Lola ko nagagalit. Lola ko, pag masyado ma-preservative. Kahit nga Nor Cubes, nabanggit ko tuloy yung brand. Kahit nga Cubes hindi nila pinapaboran na palaging ganun. Okay lang banggitin mo. Nor Cubes. Hindi, ang akin lang naman, just in case na kumatok yung Nor Cubes. Okay naman yan. Wag lang sobra. Diba? May naalala ko pala, wait. Saglit lang. Kasi diba, lagi ko nababanggit yung Rosie. Medyo, Kinonta ka na? hindi. Tangin mo mamaya, binabanggit mo, naabutan ka na pala. Hindi. Kaya nga, this time nga, hindi ko sila sisiraan, sabihin ko lang yung totoong
Yung totoong, ano ba? Experience? Totoong POV ng karamihan kasi pagdating sa brand eh. Tignan nyo, subukan lang natin silang intindihan kung bakit hindi talaga sila bibili ng Rosie. Nag-gets niyo ako saan ako pupunta? Kasi parang ibig sabihin ng mga tao, pre, Ucho, mag-iipon na lang din ako. Gagastos na lang din ako para sa mamahalin na transpo ko. Doon na ako sa ikaka-proud ko. Honda lang talaga. Hindi talaga ako bibili niyan. Rosie. Gets nyo? Na parang hindi talaga sila motivated na bumili ng ganun. Pero sa akin, mali nga yun. Mali yung utak nga nila na ganun. Pero nandun yung current state ng utak ng mga tao eh. Oo. Gets mo? Isipin mo, mag-iipon ako, paghihirapan ko. Tapos pag bili ko ng Rosie, hindi naman ako popogi pa rin. Ganun din, same din. Kung bumili siya ng Honda, hindi rin naman siya pupogi. Hindi pa rin, no? Oo. Kasi hindi nandun naman yung mindset ng Pinoy talaga eh. Oo. Mas gusto ng Pinoy pumorma sa maging kaya lang ng pera eh. Oo, no? Kaya nga tayo nga rin, ako rin nakaka-experience din ako ng ganyan eh. Na inaano yung motor ko dahil CF Moto. Oo. Pero di Ito na alam. ba? Mall-mall nun ah. Oo, kasi pero cash naman yun. Yun ang flex ko. Eh, ikaw hanggang hindi mo pa rin tapos bayaran yan. Ooh, may beef si Josh, guys. Hindi, kasi yun nga ang inaano nila. Mas gusto nila na pahirapan yung sarili nila bumili Yan. ng mahal na hindi naman nila kaya. Kaysa doon sa kaya mo naman, eh same-same lang din naman. So yun nga, point. Yun yung pangit na ugali nyo. Kaya hindi pa rin kayo bumibili ng Rosie kahit kailangan yan sa bawat tahanan. Di ba? You know, sige na, babayaran ka na. Bayaran mo na kasi. Tagal naman kasi ng Rosie na yan. Sa ba gawa yung Rosie, pre? Motor ng pamilya na parang gano'n. Hindi ko alam, pre. Kasi, Saan ba made ang Rosie? Search nyo nga, pre. i-search ko ba? Oo. Maganda yung sinabi ni King Panda, pre. Ano sabi niya? Kasi may topic siya na, ano ba ang magandang first car? Ooh. Alam mo, magandang topic yun. Oo, parang ang punto niya dun, pre, wala na mas gaganda pa sa first car. Na-afford mo. Mismo. Ano yung afford mo? Oo, yung hindi mo hindi ka nahirapan bilhin. Let's say nahirapan ka, Oo. pero wala kang utang. Yun. Yeah. That's it. I mean, or kung utangin mo man siya ng hulugan, make sure na kaya mo rin naman talaga i-cash yun. Para hindi ka ma-struggle sa hulog, di ba? Oo. Dinelay mo lang yung pera, let's say. Kasi nandun lang sila eh. Pagka yan ang problema ng Pinoy. Kaya financial illiterate talaga ang Pinoy. Nandun lang sila pag binili. Wala na sila doon sa after mong binili. Nandun lang sila eh. Basta pag ang Pinoy, ang bumibili sila, kinukonsider nila yung gagastos nila, doon lang sa pagbili. Ang hindi nila alam, meron pang maintenance yan. Yun. Meron pang accessories yan na hindi mo Yes, maiwasan na bumili talaga. Huwag kang magmalinis. Totoo. Pag may motor ka, kotse ka, matik mag-accessory ka dyan. Kaya nga, pre, kaya rin marami yung mayaman sa buy and sell dahil sa ganyang ugali nga ng mga tao. Yung hindi ka nag-iisip, wala na plano eh. Nagigets natin kung bakit ganun. Pero ganun na nangyari sa kanila dahil walang plano, binili basta-basta, and then mag-end up sila na hindi ko pala kaya, sige, benta ko na to palugin. Buy and sell ang umaano sa kanila, yung mayaman. Oo, nilalagari. Oo. Parang doon na tumatakbo yung pera ng buy and sell, no? Doon. Sa mga nagmamadali. Speaking of hindi may babasahin ka ba? Hindi, yung tinatanong mo sa Rosie, alam mo ba Rosie, pare? Oo. Filipino brand talaga, assembled talaga dito sa Pilipinas. Ooh. Founded 1954 in Dumaguete City, Negros Talaga? Oriental. Yeah! Sa bakit probi- iba ang okay. Sa probinsya pala siya unang sumikat talaga. Lately na lang sa Maynila. Primarily assembled in Cebu. Pero sabi rito, pre, Pero- Rosie's motorcycle are manufactured in China. Oo, pero tama. assembled siya rito. Yan. Okay. Chinese-made components or engines yan. So para pala makaturong din sa industriya ng Pilipinas, Talaga no? naman. Mm. Para sa Pilipino. Putang ina mo, Speaking of madam- China, pare, ito, mayroon tayong storya dito Yun. na Pumasok. Galing. sined ng isang kababayan natin sa China rin. No, di ba? Hindi, joke lang yung kababayan sa China. Iyaw Pero ma. trending to, pre. Trending to sa sa China. China. So ito ang headline, bro. No. A 30-year-old Chinese woman earning 500,000 yuan a year breaks down at a bride market. So ito sabi niya, alam mo pare, nagulat nga ako na meron palang ganito sa China yung bride market event na kung saan di ba ngayon uso na yung online dating app. Ito sa kanila tradition pa rin na napanood niyo yung pre
Makinig ka, Ayun, pre. nakinig ako. Pre, podcast to, pre. Yung ano, yung magulang ba? naalala niyo yung ano, Nagbibideo ewan ko siya. nanood kayo ng Mulan. Napanood niyo yung Mulan? Oo. Sa Mulan. Grabe yun. Ito. Yung magbibihis sila ng Upal! costume sila, magmi-makeup sila, tapos i-display sila. Yeah. Hanggang ngayon, yun pa rin pala ang tradition ng Chinese, pre, na tatawag nila is bride market, na kung saan mag-display yung mga babae ng mga credentials nila. Tapos, Maghanap ng partner. maghahanap ng partner. So, ito yung nangyari. So, yan. Breakdown na bride market. Tapos ito, nagreklamo na yung isang babae na sumisigaw dito. Oh, ano sabi daw? Why no one wants me? Mm. Just because I'm 30? Sabi niya ganun. Ano just because? Tapos, ito, in addition to that, in China, above 30, women are labeled as leftover. Meron palang word ang China. Mismo! Galing mo, China! Pwede nga natin ito pausuhin dito sa Pinas eh. Ang pangalan, ang tawag nila sa mga leftover na babae or 30 above na wala pa ring asawa. Haktu! Shengnu. Sheng. Ah, tawag ko na, pre. Haktu! Ba, Hokto ah. Sa US yun, di ba? Yung Hokto ah. Oo nga, no? Haktu, girl. No. Shengnu, pre, ang tawag Shengnu. nila. Shengnu. Shengno kayo. Shengnu. So, Stupid cunt. yan, meron pa rito. Diba? So, ang 500 yuan pala is, in dollars, is 70,000 per year. Yan ang sweldo niya. Laki nun. Mm. Pare, 2.5 million yun. A year. Oh, A year siya. a year, babae. Mahigit. Hindi, 3.5. Oh, let's say 3 Mahigit na rin kasi 62 na nga. In-announce na sa peso 62, eh. oo. 62 na. Let's say 4 million. Yan, oo. Mga laki A year, na. a year. Yan ang sahod ng A year, babae. Ay oo. na, a year. Laki, Oo. laki. Eh, sumasahod ka lang ng 1 million a year. Let's say 80K per month na yun eh. Mm. Di ba? Mga Tama, ganun. tama. Estimate ko lang naman yun. So, ito rin kasama sa mga reklamo niya. So, yun nga yung parang ano niya, niyayabang niya ngayon. So, yun ang sweldo niya. Meron siyang holds a good job, Mhm. owns a house and a car, yet no one shows interest in her because of her age. Talaga ba? Pero Dahil lang pangit ba sa pa age? siya, pangit siya. Ayan, itignan mo siya. Ay, oo nga. Side view pa lang, di ba? Pangit Medyo nga. olat. Pangit na 30 pa. So, Mahirap yan. No matter how successful or educated they are, parents at these markets typically seeks younger brides for their son. O, kailang mga parents pa lang namimili. Focusing on age, appearance, and traditional roles. Tignan ninyo. Traditional roles. Tignan ninyo Ewan ko, sa atin, sinasabi na nga natin ito madalas eh. Dito kasi kayo mag-focus. Yung mga Chinese nga alam nila eh. Focusing on age, appearance, traditional roles over financial stability or qualification. This public outburst reflects broader societal pressures in China, including failing marriage rates, gender imbalance, and cultural preference for early marriage. Sapi, wampatan, piausi, bolan, yun chow. ang magandang pag-usapan ngayon, pare. Kasi nga, modern na babae yung nagwala na yan eh. Di ba? And ang dami nating nakikitang ganyan dito sa Pilipinas na ngayon, na ipinagmamalaki nila yan. Di ba nga, pinopost nga nila yan. Nagmi-makeup sila, tas may music lang, tas may caption. Can pay her own bills, has her own car, can buy her makeup, and ang sa huli doon, tapos you expect me to di ba? Yung ganong flex nila. Sa tingin nyo ba pare, ano ba talaga kasi yung importante sa lalaki para matuto tong mga to? Kasi akala nila porket may pera sila, may kotse kayo, may bahay kayo, Successful. yun ang hinahanap ng lalaki. Mhm. I think kung papupunta tong in-check na to sa Pinas, tingin ko makakantot siya dito, kahit pangit siya. Okay. Ahan. Tama. Kasi madaming mas simp dito eh, kumpara sa China, tingin ko. Mhm. Mataas kasi ang tingin ng mga, I think China, mataas ang tingin sa karamihang lalaki. Kasi, Totoo. di ba dati meron silang one child policy? Di ba, Okay. mga ganun. Kasi nga madami na sila. Pero ngayon, mas gusto pa nilang mas dumami pa sila kasi nga marami na rin babae na focus sa pagiging successful lang. Ayaw ayaw mag-asawa, ayaw mag-anak. Kaya yung ano nga to, sino nga yung niyan? Yung, Bride market. ha? Bride market. Ano yung bride market? Yung hinahanapan ng mapapangasawa yung anak nilang lalaki. Sa isang spot, parang Oo, sa isang kumakalapate sila doon pre sa isang spot. May ganun sila. Traditional kasi yun pre. May isa pa akong napanood niyan. Pinapractice pa rin.
sa malayong lugar yun, nakalimutan ko basang eastern yata, parang gano'n. Mm. Kabila, no? Parang probinsya yung style niya, and then nakikita-kita sila sa parking lot. Yung mga lalaki, tangin na, nakakilawat kasi naglalakihan yung mga ginto nila, tapos ang dami sa kamay, yung OA na. Alam niyo yun? Okay lang naman yung, okay, isa ka, may isa kang gold, isa, parang fine. Doon tungkol, daming gold, ang dami, tatatlo kwintas. Nilalabas lahat ng ano, Oo, yung mga nag-wobble-wobble na Indian. All out ino-all out nila. Ang uwi na, pre. Kasi obvious naman kasi, pre, maraming gold, ibig sabihin maraming resources. Yun nga eh. Malay mo kung hinaram lang yun sa tropa, di ba? Para makabingot na nga. Siyempre, yung mga tropa mo married na. Sige tol, inamin mo to tol. Para meron ka na rin. Oo. So yun, Diyos, balik nga tayo. Ano ba yung pinaka, ano nga natin doon sa mga ganung babae? Kasi there's a big confusion talaga pagdating sa mga ganyan. Ewan ko ba kasi na-feed din kasi yung mga babae ngayon dahil sa media rin eh. Sinisisi ko yung media rin. Mhm. Pinakita nila lalo na sa kung makakapanood kayo ng mga show sa Netflix, pre. Parang bilang lang yung panglalaki, puro pang babae na yung mga show nila dun eh. Lahat ng bida, kung hindi malakas, puta sila yung mayaman. Tapos binaliktad na nga nila, pre. Yung babae yung CEO, yung lalaki yung yung parang houseboy. Tapos may in love yung lalaki, babaeng Gago. CEO dun sa houseboy. Tangina, sinong niloko nyo? Conditioning, pre. Sinong niloko nyo dun? Kaya parang sabi ko, wala. Tapos ito, syempre, those shows are toward, audience nun, babae. Naniniwala tuloy sila. Kaya nga, successful sila, knowing na baka yun ang gusto ng mga kalalakihan. Hindi nga, yun ang gusto ng kalalakihan. Again, sabi nga nung, sino ba? Sabi ni, ano ba to? Yung parang, Andrew Tate din. Yung sabi niya doon sa podcast sa Fresh and Fit, sabi niya, Zarka? Si Zarka. Sabi doon sa mga babae, sino sa inyo, who are you here, are gonna fuck with a guy na McDonald's? None of you, because you're the devil. You're the devil. But us, we can date a girl in a McDonald's cashier. Wala kaming ano. Even she's broke, diba? Oh, Wala even she's problema. Kumbaga, we can date down. Yeah. You devil selfish pa nga sabi niya nun eh. Oh. So, kayo mga babae, kaya makinig kayo sa aming mga lalaki. Kami talaga ang savior ng mundo. Yun. Mhm. Kami nililigtas namin ng Pilipinas. Kasi mga putangin ng mga bobo kayo, naniwala kayo eh. Naniwala sila eh. Propaganda talaga yan. Mhm. Ano yung sinabi mo? Ang naging propaganda niyan, kasi kung dati, sinusweldohan ng enough yung mga lalaki, so masusustain nila na sila lang ang nagtatrabaho, tapos nasa loob lang, nasa bahay lang ang nanay at mga anak. Tapos, napalabas nila ang mga nanay na magtrabaho. So, kasi law of supply and demand yun eh. So, kung dati puro lalaki lang, makapagpasweldo ng malaki nga para sa lalaki. Pero dumami kayo dahil sumama na sa agawan ng mga babae. Lumiit yung sweldo. Dumali yung makinarya nila ng pagpapapera, mga elite. Dumali yung makinarya nila ng pagpapapera kasi dumami nga rin yung workers. Sumali nga yung mga babae, nakiagaw eh. Tapos lumiit pa yung kailangan nilang ipasweldo. Dahil law of supply and demand man. Ang dami nyo gusto magtrabaho. Hindi na namin kayo kailangan pasweldohan ng malaki. O, di ba? Tapos, ang cycle nga, so wala na ang nanay at tatay sa bahay, bagong gatasan na naman, eskwelahan. Oo. Kailangan maging dependent ang nanay at tatay ng anak ay ipagkakatiwala sa eskwelahan. Tinan mo kung gano'n nila ginatas ha. Magpapasweldo na lang sila na mas maliit dahil marami na yung trabahador. Sunod, yung papamahalin yung education kasi tataas nga yung dependency, tataas yung demand na ilagay ang mga bata sa eskwelahan. Dependent yung mga magulang, hindi namin mabantayan eh. Wala lahat sa bahay. Wala lahat sa bahay. Tapos ang bahay, pautang din. Di ba? So, naging talaga, gatasan. Yung tao nagamit talaga pang gatasan. Ngayon, yung ganong kahirap, ang hirap na laban talaga nito. Kaya kayo mga babae, kami nagliligtas sa inyo. Kaya namin sinasabi itong mga bagay na ngayon. Kasi mga bobo kayo, naniwala kayo eh. Konti lang kami, malakas ang loob, matapang na lalaban, at sasabihin na, mali yan. Tingnan mo, naaalala ko na naman tuloy sa pusuan at laruan eh.
Nung nandun ako, pinresent ko yung sarili ko as, hindi ka nga mahihirapan eh. Pero Oh. nakikipagtalo, Yun nga yun eh. stupid shit. Naalala ko dun, pre, parang pinunto mo na nga, lahat ng problema mo, akin na nga yan. Di ba? Hindi nga eh, sabi dito. sabi nito. So, gusto mo pa rin mamroblema? Kinuha ko na nga yung problema mo pag sumama ka sa akin. Gusto mo pang mamroblema? Tapos yung isang babae nung natutuwa, Oo, yung pag nagki-crazy yung babae na fighting. May parang sumusuporta. Oo, tangin na may demonyong maano sa likod eh. no, hindi man lang muna nakikinig ano ba sinasabi nung Pera nga ako. ano sinasabi nung isa. Kasi malamang may comment dun. Nag-go-go-go siya eh. Oo, basta natuwa lang siya sa idea na yung babae ay sumasagot. No? Kasi, Bobo. Ganun naman sila, yung mga comment nila sa comment section, pag may mga ganyang post, hindi rin nagme-make sense eh. Yun ang giintindi. Oo. Parang gano'n lang, she ate, left no crumbs. Ano ibig sabihin nun? Protect him at all costs. Ako, naniniwala ako mahirapan talaga ang mga babae. Oo. Kahit lalo na yung mga simpleng babae na gusto nila maging successful. Ito na lang, recently, yung may isang artista na nagpakasal. Uy. Di ba? okay. Ilang boyfriend niyang artista na yung isa nag-propose pa sa kanya, iniwanan niya rin. Hindi rin sila nagkatuluyan. Ngayon meron siyang pinakasalan. And I think malakas yung yung chismis na prenuptial. May prenuptial agreement. Oo, kilala ko yan, yung lately lang. 'Di ba? So biruin mo, sikat ka ng artista, maganda ka, successful ka. Bakit at the age of I think she's 38 ba? 37? 40 na. Letter B ba to? Oo. Ay, Si letter B, 'di ba? BA? Okay. Okay, gets. Kaya, oo, naman. 'di ba? Isipin mo yun ang ganda niya na, sikat pa siya, pero still, hirap pa rin siya maghanap. Why? How much more ikaw na babae na? Uy, tingin ko sobrang crazy nun. May aura siya sa mata ko. Sa sobrang talas ko tumingin ng crazy na babae. Mukha siya nagbabait-baitan lang. Pero di ba yung amo na mukha niya, pati yung pag-acting niya, hindi mo na, ganon-ganon. Tingin ko sa loob ng bahay, sobrang kupal nung putang inang yun. Tingin ko. Dahil nga sa pagiging successful niya siguro. Hindi kasi tayo Oo. bulag sa fame eh. Totoo. We can see through it eh. Correct. Pero ang problema kasi sa mga fans nun, yan ang ano nila, tingin nila dun sa babae na yun, pre. Eh bakit iniiwanan, di ba? Oo, di ba? Yes. Tapos ikaw pa sabi mo, di ba, kaya nagiging matapang yan kasi unang-una titignan mo, breadwinner, sabi mo, di ba? Oo. Breadwinner yun eh. Oo, pre, Kaya sobrang crazy niya, pre. pinagmamalaki nga nila na maraming investment yun. Na okay talaga sa buhay yun. Walang anak, walang maasawa, Di ba? hindi masaya yan. No? Kaya nga Kaya, eh. ito, kayo mga nanay, meron pa mga nanay ngayon siguro mga 50s, tapos medyo bata-bata pa yung pinapayuhan yung mga anak nilang babae, batang anak nilang babae. Galingan mo para hindi ka aasa sa lalaki, bibili ka ng sarili mong bahay, bibili ka ng sarili mong kotse. Kitang-kita nyo, tinan nyo yung nangyari dun sa babaeng yun. Hindi malabong ganyan ang mangyari nun. Hindi malabong ganyan yung pinapa-pursue nyo na direksyon dyan sa anak nyo. Ganito pa nga baka bobo pa nga yung anak mong babae. Yung anak mong babae, bobo yan. Hindi niya kaya gawin yung ginawa nitong isa. Nabibilang sa daliri yung babae makakakuha ng ganyang achievement. Correct, Di ba? Bilang. Di ba? So, yung babae, yung anak mong batang babae, papatinginin mo sa ganyang pangarap na yung chance na makuha niya yan, negative. Kaya, Lalaki ka na, hirap pa kunin ng ganong di ba? level. Lalaki ka na. Competitive ka na, ha? Lalaki ka na, competitive ka na, ang hirap pang ganong kunin yung ganong success. Kaya nga siguro, eventually, yung mga bata tinuturuan nyo ng ganyan, na frustrate, nagiging pokpok na lang. Kasi nakikita nila along the way, putang inang hirap Pagod na ako. Kantutin nyo na lang. Katutin nyo bigyan na mo nga lang ako. Doon ka pa rin dun. Mamaya clip yan. Hindi. Clip yan. May clip na naman. Gago! May clip na naman. Alam mo kasi, alam mo hindi naman natin Ay, yun na lang kasalanan. ako. Kasalanan kasi ng mga nagki-clip na to. Ayusin niyo yung clippings niyo kasi. May nag-clip kasi kay Josh on Point last year. Parang ang sabi, aapuch, magaling ako umapuch. Sabi Oo, niya. kasi, pero inaano ko yung POV ng babae na malaki nila. Kaya sabi nga ng mga babae, magaling akong jumupa. Putang ina, kinlip nila yung magaling akong jumupa. Putang ina, magaling ako.
Dozen point magaling. O yun, ito, ikiklip na naman nila. Inulit ko lang. Alpha male, magaling yun. Gago eh. Hindi, I think kaya sila yung dumadami rin yung body count. Because yun nga, meron silang parang dahil nga successful sila, yun ang nakikita nila na ito yung magugustuhan sa akin ng lalaki. Kahit na marami ko naging body count because of being successful or meron akong ganitong resources. I think Papagtatakpan. I'm still very attractive. Yun ang tingin nila. Pero hindi nila alam na sa age pa nga lang kahit di ka successful eh. Pag nakita pa lang yung age mo na umabot ka ng 30 plus, parang medyo na yung mga kalalakihan, di ba? 38? Di ba? Yun? Oh, di ba? Hindi na smooth skin nun. Sige, Tapos, magbigay nga tayo ng mga Luma reason, na pare. yun. Bigay tayo ng mga reason kung bakit 30 years old. Sige, isa daw, ikaw muna mauna. Bigay ka ng isa. Bakit 30 years old na babae may red? Ano yung isang mga red flag? Red flag. sira ulo na yan eh. Ah. Sira ulo na yan. Neto, hindi magtatagal. Parang 2 years ago, 3 years ago, may isa ako naging side chick na babae na 33, 34. Baliw eh! Bakit? na baliw. Ang daming ebas, daming gusto, slightly bossy kasi mas matanda siya sa akin. Mas marami siyang ipon sa akin at the same time. So, ang tapang. Tapos, may time na susunod siya, mag-a-under nga siya dahil alam niyang yun ang gusto ko. At hindi ko siya bibigyan ng sex pag hindi siya sumunod. At hindi ko siya kikitain pag hindi siya sumunod. Napipilitan siya magbayit-bayitan. And then pag nakuha na naman niya yung sex sa akin, Yung attention. o yung attention ko, gago na naman. Oh. So nilalaro na lang ako, pinapraning na lang ako. So dumating ako sa punto na, putang ina mo, ayoko na. Tapos pinabawi na sa akin yung mga binibigyan niya. O, sige. Ang sa'yo na. Binalik mo. Oo pare, tanginang yan. Kasi may karera na ako nun eh. May naalala ko, related naman dito eh. Yung babaeng Red nasa... flag yan, red flag ng babae. Red flag and the stupid shit na naman Oh, na shit. kagagawa ng babae. Uy, Ito sabi niya sabi niya. 30 Kilala mo plus, to, kilala mo to, best friend mo to. 30 plus? 30 plus to, ilang taon na tong hayop na to. Inuhugot Yung Galit talaga eh. yung naka-triple divorce pero proud pa. Yung divorce ang meron niya. Dinis ako nun eh. Oo. May ginawa siya nitong nakaraan, hindi ko na maalala exact eh. Pero parang sabi niya, na parang, Tingin ko type mo yan eh, si Carla. binunggit. Wala naman last name ah. Wala naman last name. Hindi pare! Nakakatawa yung pagkakaano. Parang yung shots na niya. Parang nakaraan. Gulat ko na. Natawa ako sa reaction. Binunggit naman ito. Bumagsak yun. Ako ko tuloy sa isa acid, pre. Hindi na tuloy kinontinue. Hindi na pre, wala naman yung pre. Hindi naman sikat yung pre, wala. Oo, wala nalugi. Kaya nga ayoko na banggitin. Gusto ko na malugi siya tuloy-tuloy. Mukha nga siyang tanga eh. Baka hanapin pa tuloy ng tao. Mukha siyang tanga. Bakit? Kasi ang nakalagay sa bio niya, parang ano siya, patron saint daw ng mga single nanay. Ganun. Wala na nga Signal. pumapansin sa'yo, kingina ka eh. Ah. Diba? So ito nga ang ano niya, sinabi niya, nitong ano lang, na parang every matapang na babae daw ay yung experience behind to. Sabi parang ang huli niyang statement, ang apoy, ang apoy ay hindi umaapoy mag-isa. Merong nagpapa-apoy. Yan ang ibig niya sabihin. So, ibig niya sabihin, apoy siya. So, may sinisisi siya. May tinuturo. Kaya ako naging apoy kasi merong gumawa nitong apoy na to. May nagsindi. May nagsindi. Kina mo. Ginoo. Ano ba namang gagawin yan? Babae yan. Malamang sisisi lang talaga yan. Walang accountability. Diba, nakita mo yung red flag na yun, pucha, nagpasawsaw ka na kung kani-kanino. Sinasabi mo na wais ka. Putang inang wais yan. Naninisi ka pa. Bakit hindi mo na lang, kung pinapalabas mo naman, wais ka na, to the point na parang may bayag ka na, yun ang gusto mong palabasin eh. Matapang ka na, may bayag ka na eh. O so, sige, usapan tayong may bayag. Kami dito sa mundo na may mga bayag, salo namin yung bayag namin. Pag may nangyaring masama, hindi na namin sinisisi. Kung ano yung laban na gusto naming harapin, tumbukin, yun na ang usapan. Hindi yung nagtuturo pa, di ba? Na may gumawa kasi nito, kaya ako ganito. Wala! Kung gusto kitang sipakin, Uy, sabi ko na type mo talaga eh. Lumabas na. sasabihin ko lang talaga na, tinitigasan ako sa'yo eh. Hindi na ako disappointed kasi ako dun sa ibang babae. So ngayon, dito na lang ako sa'yo para di ba? Hindi na! Sisipakin kita, type kita sipakin eh. Gusto mo ba? PM mo si 8 asset. Diba nag-gets niyo yung point ko doon? Inaano niya na malakas ako, wais na ako. Malakas ka matapang na pala, ako.
Pero bakit kung ano ka ngayon, inisisi mo? Yun! Ito, naalala ko na. Wala ang lesson palang nakuha. Naalala ko na, alam mo to, nabanggit mo to sa isang podcast natin eh. Mm. Yung hugot ng mga babae kung bakit sila independent Mm. is basically hindi talaga independent. Yep. Counter-dependent sila, dependent sila. Mm. Sinasabi nila na independent nila kasi kinokontra nila ang mga lalaki. So hindi nga independent 'yun. Kung independent ka nga, diretso ka nga sa reason mo. Correct. Ito lang, walang iba, wala akong ibang sinisisi. Ito talaga 'to. Pero sila 'di ba may pagsisi nga sila Yep, yep, yep. Mm. 'Di ba? So hindi kayo talaga independent, counter-dependence ang tawag doon. Counter-terrorist. 'Di ba? Mm. Fucking shit. Oo. Stupid cunt. Gagalit mo si 8, Carla. So yun pre, sabi ni isa daw, ang ayaw niya sa Red mga flag, 30s kasi is baliw na. Ikaw, ano yung Baliw na yan. red flag? Bakit hindi sila pinipick? Bakit hindi na sila yung first choice? Alam mo, may kutubo ko, JP, papatol ka pa sa 30. Pag okay yung ugali, tingin ko. Yeah, of course, of course. Pero syempre, depende pa rin yun kung paano mo siya kanilala. Pero kasi, ito yung tanong ko lagi. Kasi may mga, pag may nag-email sa atin, may nagme-message sa atin about sa mga ganyan na mas matanda yung babae. Ang lagi kong tanong, bakit wala ka bang ibang option? Mm. Di ba? Tapos ito pa, hindi ka ba nagtataka, tanongin mo yung sarili mo, umabot siya ng 36, 37, 38, or 35 years old na walang tumagal na lalaki, tapos gusto mong bigyan ng relationship. Di ba? Gustong ano pre, ano yung tawag? Naglalaro ng Minecraft tuloy. Ano yung Minesweeper. Minesweeper eh. Di ba? Kasi, Gustong tunuray kung may bomba eh. May bomba kaya to. Boom! di ba? Kasi, pero mo, kung ang babae na talagang, well, no offense sa mga babae na talagang NBSB, pero yun pa rin may question lagi sa isip ko na bakit ganun. Walang tumagal na lalaki. Kasi ang lalaki, papatol naman agad eh. I mean to say is willing naman, willing, karamihan ng lalaki willing magbigay ng Totoo lang. relationship agad eh. Bakit etong babae na to, eto pa, maganda ka na, successful ka na, umabot ka ng 35, bakit wala kang naging boyfriend na talagang hindi ka pinakawalan? Bakit lahat sila nawala? That's the question. So, para sa akin, yung edad pa lang na yun, red flag na. But not all naman. Mm. Pinangdidepensa ng mga babae dyan, walang pumasok sa ano ko. Walang pumasok sa gusto ko eh. Criteria niya. Oo, walang pumasok sa criteria ko. Yan ang masasabi niyo dun. Yun ang pagdepensa nila dyan lagi eh. Maganda nga ako eh. Pero ako, ang sagot ko dun, that's the point. Masyado ka kasing picky. Mm. Diba? Yun ang problema rin. Kaya yung mga babae, umaabot ng 30s nang walang nagiging relationship. Yung pagiging picky nila masyado. Again, bakit downside yung pagiging picky? May upside siya pero para sa akin nagiging downside siya. Kasi mabuti sana kung yung pagiging picky mong babae ka, galing sa criteria ng reality. Mhm. Galing mismo, kunyari, sa tatay mo man lang. At least doon, maganda yung trato ng tatay mo, gusto mo ganun din. Alright, okay. Pero ang criteria kasi nila, iba eh. Sa celebrity minsan kasi nakatingin eh. Yun Diba? nga, yun nga. Yung top 1%er ang ano nila, ang preference nila. Yun. Gusto ko merong ganito. Meron ganyan. Di ba may nausong kanta sa TikTok eh. Blue eyes, finance, blue eyes, 6 foot. Di ba? 6 figures. Putang inang 6. Alam mo yung 666? 6 thread. Yung 6 foot, 6 figures. Ano ba yung isa? Basta ganun. O, di ba? Doon sila nakabase. Yun yung criteria na pagiging picky mo. Para sa akin, Ilan ba yun? ilan yung ganun? Yeah, ilang porsyento. Oo, walang ganun eh. Kaya tuloy, isa pa yun. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa rin sila, matanda sila, single. Sobra yung pagiging picky, hindi na siya realistic. Madalas dyan, tol, yung mga picky na yan na nababanggit ninyo, madalas yan, pangit yan talaga na babae. Unattractive talaga yan. Mataba or kung payat man, pangit talaga. Kasi kung super attractive talaga na babae, talagang dadagsain tol eh. At talagang may aatake, ma-fall in love talaga siya eh. Oo. Imposibleng hindi, kahit gaano ka-picky yan. Liligawan talaga yan. Isa yon, pangit na babae, and kinakanto talaga sila palagi. Sinasabi lang nila picky sila, pero lagi sila kinakanto at di sila binibigyan ng relationship. I think yun downside ng mga ng mga picky. Dahil mataas yung standard nila. Pag nakakita sila ng lalaki na hanap nila, usually either may asawa na or in a relationship na. Yun. Kasi nga high value. Yeah. Yung
Ito nga question ko eh. Buti nga yung iba sa kanila. Di ba dahil huli na, yun na nga, nag-30s na, nakita ng high value. Buti pa nga iba po, pahig nila maging kabit eh. Mm. Okay lang yun, okay lang yun. Mm. Oh, wala ganun na eh. Di ba? Pero ibang mayayabang pa nga, yung mga nandun sa ganung kategory, pangkabitan ka na lang eh. Mm. Pero ang yabang pa rin. Bakit mayayabang ang kabit, tol? Tingin mo. Sila rin yung mga laitera madalas, tol eh. Hindi, okay na nga ako kung naging kabit na eh. Ang problema nga, Yumabang. yumabang. So, kinabit siya, di ba? Kinabit siya. Pero hindi nga siya kontento, hindi siya papayag na kabit lang siya. Gusto pang maging original. Gusto pa maging Gusto maging main Kapal na chick. mo nga. Kapal Gusto lang pa mo, maging main. Di ba? Ito, real talk natin sila. Yung mga kinakabit, mostly sexual lang talaga habol sa inyo. Kaya hindi nyo makukuha yung raid na nakatayuan kasi merong something yung raid na kaya nga tinago ka niya eh. Kasi meron siyang something na ayaw pakawalan dun sa main chick. Which is most likely yung alagang asawa. Mhm. Kasi, let's be honest, ang nabibigay naman talaga ng... Kasi may meme nga ako nakita rin na nagpapatunay nung ganung dynamics ng main chick at yung kabit eh. Mm. Yung asawa, may dalang pagkain. Ah. Yan yung picture, may dalang pagkain. Yung side chick, ang picture niya, yung milk na nakatapon sa kanyang ganyan. Oh. So, tangin na, makiklip na naman tayo niya pag ina-action natin. Basta may milk. So, parang pinapakita na yung side chick, willing ang anuhin yung, yung gatas mo. Si Josh So, na may milk. Yun yung dynamic na ibibigay nila. So, gusto kong anuhin sila doon, basagin sila na hindi ka pwedeng yumabang kasi nga sexual lang ang habol sa iyo niyan. Hindi, okay pa nga yung mga yung mga kabit na nag-adjust, binibigyan talaga sila ng business. Totoong story to ah. Ay, oo. Totoo Binibigyan yan. sila ng business, yung kabit na okay siya na kabit siya. Bakit pinipili yung kabit minsan na iniiwanan yung original? Kasi peaceful eh. May kabit na peaceful. Oo Yeah. Ayos na siya na ganun eh. Dahil ayos siya na ganun. Pero marami rin naman sa kanila na rin talaga. Natarantado rin. Ito nakikita ko. Pwedeng yung lalaki nag-open up dun sa side chick niya. Tapos ngayon yung side chick niya nagkakaroon ng idea, okay, this is your weakness. So yun ang papakita niya. Yun So ang, magaling. yeah. Test Kasi din, ganyan ang babae, di ba? Let's be fucking honest, they are very manipulative. Alam nila kung anong kahinaan mo. Kaya nga ang laging pinopose nila, yung katawan nila. Kasi most of men, talagang doon nadodron. Talagang doon tumitingin. Yung kasi ang kahinaan. Oo, yun ang kahinaan. So, ikaw, let's say for example, may side chick ka, nagkikwento ka about sa personal life mo na hindi kayo okay ng misis mo, hindi kayo okay ng, let's say, girlfriend mo. So, napipick up niya kung ano yung mga needs mo talaga. So, since nakikita ka niya na potential ka na pang long term, kailangan siya may gawin. So, doon na mag-activate yung kanyang survival instinct na, okay, I need to do something para mas makuha ko to. Di ba? May content ka last year eh, mismo nakita ko lang din basta malapit sa radar ko, may kinontent ka na ang papatol sa babaeng trentahin na may pera ay loser na lalaki. Nataon, merong ganun, mismong ganun. Loser talaga yung lalaki, sama sila, di ba? So, yun talaga ang nangyayari sa realidad. Putangin na kasi nito mga to, parang bubulag-bulagan, para mga nakadroga to, mga babae na to. Kahit yung mga artistahin na magaganda ngayon na nagsi-retire na, sino mga inasawa nila ngayon? Businessman na mataba, na bansot, na pangit, na susupot-supot. Oo. Pero mayaman. Tapos, Laging ganun bagsak nila. tapos ang lagi nila pag in-interview sila, paano kayo niligawan niya ako dati, mga 10 times, hindi ko siya pinapansin. Oo, binasted ko siya. Sobrang crush na namin isa't isa nung high school. Pero totoo yung lalaki lang may crush sa kanya. Tapos nagkahiwalay na kami ng landas. Ngayon lang ulit kami nagka-contact. Buti hindi siya sumuko. Yeah. King ina mo, pok-pok. 37 ka na, artistang retired, 36, di ba? Sino-sino yan? Name it. Comment nyo sa comment section. Puro mga pok-pok yan na leftover. Paano pinagkakanayan sa showbiz eh? Pinagbabakbakan sa showbiz, mga manager ng manager para umakyat, maging sikat. Kaya pagdating nila, pag sikat na sila, multi-millionaire na sila, billionaire na sila, wasak na mga utak nila. Hindi na sila kayang asawahin kahit gano'ng kaganda. Sobrang crazy na eh. Sabi nga, sorry. Go. Sabi nung isa, sabi niya, hindi, kailangan pagdaanan mo talaga yung whole face na yan.
para once in your life, mailabas mo yung landi na yan. Inong yun. Oh, God. Nagsabi nun. Meron gago. Kasi, tangina, wala naman problema kung gusto nilang pagdaanan yung hope face eh. Ang problema nila, yung pang long term. Kasi pag lalaman ng lalaki yun, or kahit di niya alam, lalabas at lalabas sa Isingaw behavior niya yun eh. Di ba? So, doon siya magkakaproblema. Walang problema na maraming dumaan lalaki sa kanya. Para sa kanya. Pero sa mga kasama niya, doon magkakaroon ng problema. Na At ang question, matatago mo ba? Yun. Kasi madadala niya yun sa kahit sinong relationship niya. Sisingaw sa ugali, tol eh. Lahat ng babaeng natitina ng marami, iba talaga ugali talaga. Correct. Iba talaga, tangina. Kahit magbait-baitan sila, hindi nila kaya talaga. Real talk, no? At kaya naiinis din ako eh. Sila rin yung mahilig magsabi ng yung mga lalaki talaga walang emotional intelligence. Pero tignan mo yung mga pinagsasabi nila sa internet. Lahat puro selfish. My body, my choice. Okay lang mag-thirst trap. Ano yung kanina mong sinabi? Whole face. Lahat yun pang sarili lang nila. Walang benefit yun sa magiging partner nila. Sa Correct. totoo lang. Tapos sila yung malakas magsabi ng gusto namin sa may emotional intelligence, mga lalaki, walang emotional. Labo. Labo. Kaya nga sinasabi ko lagi ko sinasabi sa mga nanonood sa atin, no? Yung emotional intelligence na yan, okay? TikTok standards na naman yan. Walang Yan. kwenta yan. Kasi yung mga babaeng nagde-demand niyan, sila ang number one wala niyan. Wala talaga silang... Kung may emotional intelligence ang babae, pre, okay, wala sanang nabuong meme or kasabihan na may toyo ang babae. Kasi kung may emotional intelligence sila, imamind nila muna yung ugali nila, pre. Hindi sila magtotoyo. Walang toyo in the first place, pre, ha? Tsaka hindi natin, wala ring mabubuong concept sa ating mga lalaki na hindi, hayaan mo lang, babae yan eh. Yeah. Kung may emotional intelligence sila, kasi hindi, magpipigil sila, parang tayo sila. Kung may emotional intelligence sila, parang tayo sila, pre. O kaya, hindi totoo na wala tayong emotional intelligence. Totoo, tayo may emotional intelligence kasi iniintindi nga natin yung toyo nila eh. Correct. Di ba? Kaya labo eh. Tingnan mo, dito mo kami ng anti-support, suplado mo to, sa Dow Josh on point. Lagi namin kayo ina-analyze ng mga babae, sa totoo lang, ito mga babaeng walang kwenta na to, talaga. Wala talaga eh. Kahit mag-imbento kami ng storya para i-justify kung ba't ganyan kayo mga kagagog, kaya ganyan kayo kabobobo. Kasi nga, nakikita mo talaga yung dahilan kung bakit tayo nanggaling sa era na ang mga babae hindi pwedeng bumoto. Kaya, di ba? Nagmi-make sense. Nagmi-make sense na dati wala kayong karapatan. Huwag kayong magsalita, huwag kayong bumoto. Nagmi-make sense kasi yung mga pinaggagawa nyo ngayon, nung nagluwag ng konti sa inyo, wala naman kayong ginawang tama. Di ba? Ang hardcore. Di ba? Pinaluwag na, binigyan na kayo ng kalayaan. Yung kalayaan na binigay sa'yo, binaboy nyo naman, papakantot lang kayo kung kani-kaninong shit. Di ba? Sa meaning- Naglalaban nila, bro. Kantutan. Sa meaning pare, ibig mo sabihin, pag naluwagan ng mga babae sa pag-iigpit, panay pakantot lang ang ginagawa sa society. Wala talagang ginagawang tama. Walang ginagawa. Wala. Wala. So, dahil wala na silang mapapala, doon na lang tayo sa na segment ang May Tanong, baby. Marami dito, marami. Kasi wala na eh. Kumbaga, ang hirap nyo nang iligtas eh. Doon tayo sa may tanong, yung gustong magpaligtas. Laging bagsak ng mga artistang retired na talaga na 37 years old na babae, 36. Businessman na punggok, na mataba. Gago, may ganyan talaga. Lagi nga eh, na ang pangit, na walang pumapatol, na mukhang nerdo. Or pwedeng side chick na lang talaga. Di ba? Yun ang mga binabagsakan. Ito. Side chick, yeah. Game. Mga boss, solid subscriber, living in US for 2 years. 21 years old, may work, 1 year na ang takbo. 1 year, ang takbo lang ng buhay ko ngayon. I work, trabaho, tulog na madaling araw, ha. Gym, and for now, 3 above na ang nakamit ko ever since papunta ako dito sa US. Yung una kong naka-situationship, black, masasabi ko siya talaga magaling sumubo. Black, sabi niya. In-specify niya. Black. Tapos sumunod, half white, tapos half black. Solid din. Tapos now ay Mexicana, pero half black. Wait, Ito may May ano siya ka, sa pre, black, ha? Oo.
May certain type ka pre ah. Kaya bago ko pala ituloy ito, may naisip akong interesting na gusto ko ng uri ng message na i-send nila sa atin. Total, ano naman puro hide their identity naman lahat ng letters. Ang gusto ko na, puro sex confessions na i-send nila sa atin. Tapos, ihimayin natin. Init, asset. Yun yung, di ba? Pero Kasi yun yung bagay na wala akong interest sa sex confession ng lalaki. Gusto ko babae. hindi kasi para malaman yung error nito mga to ay hindi na uulitin nung iba. Okay. Alright. Or kung paano niya na convert yung babae na pumayag. Di ba? Right. Yan. Yun ang useful talaga para sa marami, ha? Okay, go. Assignment yan. Oo. Half black. Solid din. Tapos now ay Mexicana pero half black. Gusto ko lang isabi na parang nailang siya sa akin kasi for 2 weeks na kami nag-uusap tas nag-meet kami ng 2 beses. Pero nung last meet namin, bigla siya naging cold sa akin. Okay naman daw siya sa kiss, pero ito sinabi niya nung pagka-uwi namin. What do you want? To just fuck or... Cause what happened at the park was weird. You don't know me and then you put my hand on your dick! Babae ba yung nagsusulat? Oh, babae. Hindi, yun ang sabi ng babae sa Ng kanya. babae. Puro black na babae. I wasn't okay with that, nor I was okay with you filling me up. I was letting you in on letting lanterns go, which is very sentimental to me. Yan, yun yung sinabi. Kala ko kasi okay lang. Tinanong ko naman siya, tapos ngayon, di na nagre-reply sa akin. Ano mga boss kaya ang magandang gawin? Thank you in advance. Pa-shoutout po. Si Easy Paul daw siya. No, pa-shoutout daw. Alright. So, parang kwento niya siguro dito. Kasi mukha namang marunong na siya eh. Hindi naman siya tatanga-tanga sa babae. So, pinahawak niya yung titi niya. Tapos nagalikan sila, tama? Walang halikan. May halikan ba? Meron yata. Tapos tinanong ng babae na, ay parang kilala mo na ba ako para gawin yun sa akin? Parang ganun ang Oo, point. naman ng babae na yun. Oh, so, ano kaya nangyari doon? Dapat kasi ginawa mo Ayaw yun. ba talaga o nagpakipot lang yung Hindi, babae? baka mali yung atake niya. Dapat during kiss talaga ang gagalaw ng mga ganun eh. I mean, tsaka gumalaw ng ganun. Sabay mo lagi sa kiss. Para distracted. Oo. Kasi pag hindi mo siya sinabay sa kiss, tapos medyo hard, bold move yung gagawin mo agad. Bigla mo Masyadong dinakma. bold. Oo. Doon siya mapopokus eh. Parang, ay, yung bastos mo naman. Pero pag dinama sa kiss, may romantic, distraction yan. Parang gano'n, distracted siya. Magugulat siya, tanga na, yung kamay mo nasa dede niya na pala. Oh, and then she thinks na romantic pa rin yun. Kasi nga kinikiss mo siya. Correct. So, yung kanya is, parang tinatanong siya ng babae kung ano ba yung hanap niya. Tama ba? Sex ba or ano? Parang gano'n. I think yung babae, hindi lang first time siguro yan. Nangyari sa kanya. Talaga. Pwedeng ganun. Kasi bakit naman naabot siya sa ganun situation yung babae na yun kung, wala siyang idea sa pwedeng mangyari nung moment na yun. Pwede. Di ba? Pwede. Oo. Kaya hindi ko nagpapakipot lang. Oo, yun din ang basa ko eh. Ay, Papakipot. siyempre, mali lang din na-execute ni Tropa. Pero may siya, I think may convincing power naman siya. Kaso nga lang siguro, yung babae pwede naghahanap din ng serious relationship na. Oo, hindi niya rin naman kasi binanggit dyan kung ilang taon na yan. Isa Nasa pa. 27, 28 na yan. Mga ganun. Ayan. Tapos di rin siya nagpahayag ng damdamin niya during gagawin niya. Kahit plastikan na lang ba? Pwede rin kasi yun eh. Sakyan mo na lang, plastikan. Pero ang tanong niya, ano daw gagawin niya? Oh, hindi niya hindi niya ma-translate or hindi niya maintindihan yung nangyari na Ano yun. gagawin? Parang kukontakin niya pa ba o hindi na, parang gano'n. Kung ako dyan, hindi ko na kukontakin. Di ba? Kasi kung gano'n na nagalit na, then I will say sorry first, tas wala nang contact talaga. Then hintayin ko na mag-reach out siya. Kung talagang Sabagay, doon mo malalaman kung pakibot lang eh. Ito. Gets, Diba? Gets, oh. Hintayin mo mag-reach out siya ulit. Ngayon, kung hindi siya magre-reach out, at least alam mo na kaagad. Kasi mula na yun, napapahirapan na siya niyan pag tinuloy-tuloy niya. Yes. Pag siya yung pag siya yung parang aso-aso. Yun. O, isa pa. Dapat pag galit ang babae, mas galit ka pa. Yun totoo. Gaslight mo. Oo. Ganun pag nagagalit sa akin ng babae, bakit? Ikaw nga eh. Ganun ako.
Gets ko rin yung move na ganyan, nakakatawa din. Nabastusan ako sa'yo, kilala mo na ba ako, ba't ginawa mo yung ganon? Eh, akala ko yun ang gusto mo eh. Sumama ka nga sa So, huwag akin. ka na sasama ha. Ganun ako. Tama. Oh, ay, grabe ka naman, nagagalit ka kagad, nag-explain lang ako. Eh, kasi akala ko mensahe mo sa akin, yun ang gusto mo. Akala ko papunta tayo dun sa gusto natin parehas. Eh, kung ganyan ang ugali mo, huwag ka nang magte-text sa akin na kahit kailan ha. Ang malala, nasa Sogo na kayo, nasa motel na kayo, nakabutubad, no? Ano mo hinahanap mo? Ano to, pagubad natin, kain tayo? Tangina, pagubad natin, kape muna tayo, ganon. Bobo lang. Sure ka na ba sa akin? Parang putang ina yan. Naranasan niyo na ba yung ganun, boy? Bago ka magbasa. Yung bang malapit na kayo, mag-sex na kayo, nagputubad na kayo. And then, teka lang, ginanong ka na ba? Ano ba tayo? Sure ka na ba sa akin? Hindi, mahal kita, I love you, papakasalan kita, putang ina. Hindi kita iwanan, bibigay ko lahat sa'yo. Pasok na. Lahat ipapangako mo. Putang ina. Tirang-tira ka na eh. Tangina, binitin mo ako papasok na. Okay, matigas na biglang nung sinabi niya yun. Pares ba tayo nang hinahanap? Utang ina. Parehas lahat. Oo. Tangina, pares nga tayo horoscope eh. Tangina, sabi rin sa horoscope yan, tayong dalawa talaga. Nakakatawa yung mga... Naranasan niya na yun, boy, nangako Oo, ka pre, talaga. Naranasan ko yan, Sobrang kasinungaling. college days. Makatira lang talaga eh. Ito naman kasi mga babae na to talagang nambibitin din naman kasi. Alam nila. Kung kailan, nandito ka na, di ba, dito ka na, natanggal mo na yung bra, biglang, teka lang, sigurado na ba tayo? Sure ka na ba sa akin? Ano ba tayo? Ano ba tayo? Tangina mo, alam niyo rin Ikaw yan. naman, siyempre, nandun ka na sa suso, hayok na hayok ka na. Oo. Ganun ka na lang habang nabubulunan ka na dun sa osos niya, di ba? Nandun na yung bibig ko. Huwag kasi kayong gano'n sa mga babae nanonood sa atin, para hindi bitin, bago pumunta dun sa venue, dun na kayo magtanong ba? Pero hindi okay, di ba? Kaya di na matuloy, di mapasok eh. Kasi at least kahit doon, nasa kwarto na, madali naman nang i-maneuver eh. Tuloy-tuloy mo lang, wala naman nang magagawa. Kaso tingin mo tol, parang nila yan, pinang-debate ba nila para mag I love you ka? At magsabing mahal mo siya. Oo. Pwede no? Aware yan no? Sila no? Aware sila dyan. May mga ganyan. Pwede mo naman i-confirm bago pa dumating. Tama yung sinabi mo. Bakit nandun na nakaubod na, saka mo ko pa ko-confirmin? Alam mo kasi hindi na ako mag-iisip eh. Oo na. Sige na, Gemini din ako. Gemini ka rin. Tsaka tingin ko pre kasi since again punta tayo dun sa emotional creature sila, tayo kasi nandun na tayo sa umaangat na yung sexual desire, umaangat na yung pagiging manyakis natin. So, Tangina. andun na. Turn on na tayo. Sila gusto nilang marinig. Kasi doon sila matu-turn on. Yeah. Doon sila, yun yung Yes. para gumanyan na sila. Sabi mo ng love mo na kasi para gumanyan na ako. Uy, gagawin maklip ka na naman. Yung mga sutukan nga tayo, yung sa mga nakiklip dyan, yung ina nyo, lagi nyo ako binibiktima eh. Bubunga ka dyan, No, kasi maklip ka. tayo nandun na eh, ready na nandun na tayo, nagwawala na sila. Kailangan nilang gumano na para, sabihin na lang natin, yun na lang. Love you, sige na. May experience ako ganyan. Ikaw, paano yung experience mo? Ang sinabi niya naman kasi, I think siguro hindi ko rin napansin masyado aggressive that time. Sinabi niya sa akin mismo na, laruin mo muna kasi ako. Tumatak sa isip ko yun. Laruin mo muna ako. Sabi ko, okay. Masyado ba ako mabilis? Sabi niya, syempre, dapat sineset mo yung mind ko. Foreplay muna. Napaka-rational niya dun ha. Hindi kasi nga, Straight. kumbaga, ayaw niya ako magkamali. Kumbaga, gusto ka niya eh. Signs na gusto ka niya eh. Pero, may kulang eh. Masyado ka mabilis. Minsan, di ba tayo agresibo minsan? Nakakala natin yun na yung moment. Pero, magugulat ka. Willing naman siya. Kaso nga lang, tama yung sinabi mo. Gusto niya ma-feel yung yung desire, yung talagang Babae niya. Oo, gustong gusto mo ko. Kaya nung sinabi niya, laruin mo muna ako. Tangina, ayos yun ah. Kaya hindi ko makalimutan, laruin mo ako. Actually, pag sinabi ng babae yun sa akin na laruin mo muna ako, puta, lalo ako mga dedemonyo nun, pre. Magiging dahok, no? Uy, hindi alam ng mga babae, napaka-turn on sa ating mga lalaki pag sobrang ang bastos din ng bunganga nila during bed, no? Yeah, exactly. Parang yung, sasabihin niya, ano ba yung mga example? Yung iyo lang, Pre, teka, baka maklip ka dyan. kaya nga, nag-iisip na ako eh. Kasi magbibitaw sana ako, tapos, puta, may nakaabang din, nakaganon, no, naka-control alt-C. Oo. Kiklip na ganun. Basta yung sobrang wild ng deliver niya. Tapos gusto niyang sabihin sa'yo na,
sayong-sayo lang yung buong soul and body niya. Tangina, doon ka talaga madadala rin, ano? Yung ano ganito, alam niyo masarap yung Tangkinin mo ako, mga ganun. ganito, bawat pump mo ganyan, no? Pag gumana, putang ina mo. Pag maklip ka, gagaw ka. Ito brutal na naman to. Gusto mo inumura ka, pre. Oh, Hindi, siya yung nagmumura, siya yung Hindi ako yung nagmumura. minura, bro. Okay. Na-turn Oh, yeah, on siya ako. kayo nagmumura. Oo, na-turn on ako nung gano'n. So nilalaksan ko lalo. Sige, mumura ka pa. Eh, Boy, ano naman yung nakaka-turn off sa babae sa bed? Pag babae, galing Eto. sa babae. galing sa babae. Ako yung amoy lang naman eh. Amoy. Hindi, Vagina- meron. Gnosis. Yung pwede niyang masabi or Masabi. Ito pare, may gumawa. Yung sinisira yung momentum. Kunwari, nasa zone kayo na parehas kayong animal. Biglang gumana to, ito grabe naman to. Biglang gumana. Ay, gago. Nakakawala ng mood yan. Nakakawala talaga. Nakakasira. Pero Nakakawala syempre yan. ako, di pa rin ako titigil. Hindi ko siya pinapansin na gumaganon siya. Pero nabawasan yung excitement niya. Buwit. Bawas talaga. No? Bawas talaga. Parang binasag eh. Oo. Parang binasag. Binasag yung trip mo. Oo, basag Talaga. trip. O yung mag-switch ka ng posisyon tapos biglang ayaw, no? Ay, basag Kaya din yan. din. Basag Kaya din din. yan. Totoo, yan. Diba? Ganyan. Para kang pinipigilan sa trip mo niyan. Bakit kailangan pa ng ganun? Yung nga ganun. Hindi kailangan pa gumanon. Putang ina, shut the fuck up. Sampalin mo agad. Yung ganun. So, yun yung mga hindi mo gustong marinig. Yung, Yung sa marami siyang sinasabi na labas na doon sa sex. Yung angal, yung reklamo. wala sa lugar, di ba? Buisit Kaya nakapasok na eh. Ano ba pinagsasabi mo? No? Kaso bigla niya sinabi, o yan, pinasok mo na, pwede na ako magselos, ah. Ay, putang ina. Parang, Wait! Hindi naman pumasok. Wala pa. ako tingin ko Bukil. unang maisip ko doon, tanga na, marunong to ah. Expert to ah. Ito. Ano sasabihin mo nun? Oh shit. Shit. Selos! Putan! Sintas mo sa mask ka! Pero, I hope nag-enjoy kayo mga pare. Alam mo, Kayo ba? basahin ba si 8? Ha? Wala na. Wala na. Okay. Time's up na tayo. Oo nga pala, pare, time's up maraming salamat. Kayo ba mga pare? Enjoy ka. Leave a comment down below. Ano yung mga experiences ninyo before bumenjol ng mga na-turn off kayo or na-turn on kayo? I-share nyo yun sa baba. Oh, yeah. Maganda pag-usapan yun. Comedy yan. So yun mga pare, maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago naming videos. Bago yan, i-follow nyo kami sa mga socials namin. Lahat ng mga socials namin, i-follow ninyo yan para sa mga updates and all that shit. Anti-Support Podcast. Babalik kami. Sintas mo sa mask ka! Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati, nanahimik na. Tumahimik